Sobrang exciting ng araw na to dahil sa wakas nilabasan ng Insta360 ang bagong X6. Kaya tara, samahan nyo ako mag-ride gamit ang bagong 360 camera. Can't you hear the buzz? That's the money machine. Big stacks break off the whole team when you hear the buzz. That's the money machine. Big name, all caps, long paper, tall green. Can't you hear the buzz? That's the money machine. Big stacks break off the whole team. Name, all caps, long paper, tall green. Kung isa ka sa mga content creator na mahilig kumuha ng video ng nakamotor, ito na siguro ang best weapon mo for 2026. Salpak mo lang sa mounting, kuha na halos lahat ng angulo na gusto mo. Kaya paaminin ko, malaking tulong yung mga 360 camera sa mga videos ko. Pero bago ang lahat, buksan natin yung box. Laki ng box ng X6. Sa gilid makikita natin ang mga specs na mamaya iisa-isahin natin. Oh, kaya siya malaki. May kasamang 114 cm stick na may bagong design. Napakagaan. Inside the box, mayroon tayong manual and stickers, protective pouch para secured ang camera sa mga bag. At nasa loob naman ang USB-C cable and lens cloth. Ayan na to. Oh, meron na siyang kasamang fast charge case na may extra battery. Nice. Also, bago na yung design. Mas compact. May USB-C cable na din para i-charge yung pangatlong battery sa camera. At ang inihintay nating lahat. Tanggalin lang natin yung rubber cover. Okay, bago ang lahat, gusto ko lang munang pag-usapan yung bagong itsura niya. Nagkaroon na ng redesign sa body. Yung dating pahaba na design, ngayon mas compact na. Kasing laki nga lang ng palad ko, yo. Para sa akin, mas okay, lalo na sa katulad ko nagmo-motovlog. Hindi na siya masyadong obstructed sa vision natin kung sakaling gusto natin gawing helmet mount na mamaya pag-usapan natin. Meron na siyang bagong 2.34-inch OLED screen for the new 360 camera. Tinanggal na nila yung physical buttons para sa shutter at menu na dati nating nakikita dito sa baba. Kasi ginawa na nilang touchscreen. Alam ko majority sa inyo maninibago sa bagong setup ng X6. Huwag kayong maglala kasi pare-pares tayo. Nanibago din ako nauna, lalo na kung nasanay ka sa mga naunang X-series nila. Kasi smooth yung touchscreen sa ibang settings. For example, slide natin pababa. Gusto natin gawing manual. Gusto natin tingnan yung playback. Pero kapag pipindutin na natin ang shutter at menu, ay no, ayaw. Kasi meron na siyang tinatawag na pressure-sensitive shutter button. Kailangan mong pindutin ng mas madiin para gumana. Ayan o. Which is bilang isang motovlogger, mas prefer ko, especially kapag running na ako sa motor. Kasi maalog. Kaya kung pipindutin ko, kailangan matigas talaga yung pindot para maramdaman kong nag-record na talaga siya. Actually guys, meron siyang full press button. Ayan. So kahit naka-riding gloves ako, madali ko siya mapipindot. Record. Tsaka meron na ding bagong always on display. Buksan natin. Yan. Enable lang natin. Katulad sa mga mobile phones natin, for example, naka-record na siya. At gusto nyo patayin yung screen. Ayan. Para ma-check mo status ng recording mo anytime. Sakaling manonood tayo ng previous sa playback, tignan nyo kung gaano kalaki yung screen, no? Ayan. Pwede rin nating galawin, iikot. Sakali may gusto ko yung tignan sa footage nyo. So, yan. Tsaka napansin ko lang din, parang mas bumilis yung startup niya. Subukan natin, ha. Nagkaroon din na upgrade ang lens ng X6. Mas scratch resistant na ngayon at mas madali nang magpalit just in case mabasag o may scratch gamit ang replaceable lens kit. Again, mas pabor sa tulad kong laging nasa motor ang camera. Tignan nyo kung gaano kalaki yung lens ng bagong X6. Just to compare, sa kaliwa ang X5 at sa kanan naman ang X6. So, yan. Sa kanan, andun yung power button, pero naglagay pa din sila ng physical button para sa shutter. Kung di mo vibe yung pressure-sensitive shutter button, meron pa din kayo nito. Also, binago na din nila yung lock sliding button sa X6. Sa X5, kasi may nakumbok na part para buksan. Ngayon, kailangan mo nang pindutin para mag-slide. Tulad ng dati, madali lang din tanggalin at ikabit.
sa kabila ay ang ating battery slot at sa wakas binago na nila yung locking mechanism. Sa X5 kasi kailangan mong ipinch at may mga moment lang ako na hirap akong buksan yung battery. O kaya nasa ride ako tapos kailangan ko magpalit agad ng battery. Sa X6, di-slide na lang siya katulad kung paano tayo magpalit sa Ace Pro 2. At yes, meron na siyang brand new 2600 mAh battery na kayang tumagal up to 140 minutes in continuous 8K 30fps recording. Halos doble ang tinagal kumpara sa 2400 mAh ng X5 na tumatagal lang ng 93 minutes in 8K. Ngayon, ang tanong, pwede mo pa bang gamitin ang battery ng X5 para sa bagong X6? Sad to say guys, hindi na pwede. Kasi iba na yung design niya. Ganito ang battery ng X5 at ganito naman sa bagong X6. So, yeah, hindi ubra. Pagdating naman sa likod, of course, meron pa rin siyang wind guard dito sa taas. Insta360 logo dito sa gitna. Pero for X6, meron siyang bagong button dito sa baba. Shortcut button to para sa video, photo, and Insta-frame. At sa ilalim, ang bagong magnetic connector pin. Ayan, kung napapansin nyo, yung apat na yan. Para to sa power selfie stick na mamaya ipapakita natin. And ang mounting thread para sa iba't ibang accessories. IP68 rated and waterproof din ang X6 up to 20 meters nang walang case. So kahit abutan pa tayo ng matinding ulan sa mga biyahe natin, walang magiging problema. Dahil din sa flow state stabilization at 360 horizon lock, smooth pa din ang footage kahit hindi smooth ang daan. Meron na ding built-in 47 gig storage kaya pwede mo na siyang gamitin anytime. No worries na kung sakaling makalimutan mo ang mga SD card mo sa bahay. Ayos, di ba? Pag-usapan naman natin yung isa sa malaking pagbabago dito sa X6, yung image quality. Sa tulong ng Sony, gumawa sila ng exclusive custom dual 1/1.1 inch square sensor na halos 33% ang tinaas ng total sensor area. Result, mas sharp ang footage, dynamic range, mas magandang details at improved daytime performance. Also, pwede ka na mag-record ng ultra high quality in 8K 50fps sa 360 degree lens. Samahan mo pa ang upgraded 4nm triple AI chip system. Dahil sa dalawang dedicated imaging chips, mas nabawasan ang noise sa mga night shots natin at mas luminis. Aminin ko sa inyo, malaki ang tulong ng X5 sa mga videos natin pagdating sa low light at night ride natin. Pero men, iba ang improvement dito sa X6 eh. Kahit nga pa exit ng tunnel, madalas overexposed dahil sa liwanag, pero dahil sa magandang HDR processing, klarong nagiging image natin. Meron na ding 10-bit lag o iLag ang X6 para sa flat look, tapos gamitan mo ng advanced color grading sa pose. At for the first time sa 360 camera industry, meron ng Dolby Vision ang X6 para ma-optimize ang overall tone para sa mas realistic shot at mas magandang visuals. Ngayon, kung mahilig ka namang lumabas at hindi ka mapakali dito sa bahay, katulad ko, at problema mo ang overexposure dahil sa matinding sikat ng araw at ilaw na pumapasok sa camera sensor, pwede mo gamitan ng mga ND filters ang X6. Ito yung nagsisilbing sunglasses ng mga camera natin. Nakatulong din to para sa mga natural motion blur sa mga videos natin kapag running na tayo sa motor. Isa pa sa mga nakatanggap na upgrade ay yung audio quality ng camera. Meron siyang 360 windproof microphone na nag-filter ng wind noise para sa mas clear na audio. Guys, kung pag-uusapan naman natin ang audio quality ng dalawa, actually pareha silang maganda dahil pareha silang may wind guard sa likod. Kaya naman pumunta tayo dito sa open area ng Danghari, Cavite para masubukan kung kamusta ba ang boses natin kapag niresalta na tayo sa camera. Kung tutusin, medyo mahangin sa part na to, walang kahit ano. Well, in-improve nila yung audio quality dito sa X6. Pero ang malaking tanong, kapansin-pansin ba ang pagbabago
kapag nagsasaltada tayo dito sa camera? Let me know in the comment section down below. Ganda dito. Medyo paulan na kaya tara na. At ang pinakagusto ko sa audio ng X6 meron siyang secret internal microphone para ma-enhance ang tunog ng makina ng motor. Ngayon saan siya nakalagay? Secret nga, di ba? Kapag sinabi ko sa inyo, hindi na secret yun eh. To compare, nasa ride tayo gamit ang Honda CB650R na naka-aftermarket exhaust at ganito ang audio natin. Bukod sa 360 lens, pwede ka din gumamit ng single lens o flat up to 5K 60fps at 4K 30fps naman sa pure video mode. Also, meron din tinatawag na InstaFrame 2.0 para sa smart tracking. Magagamit mo to gamit ang 4K flat video nang hindi na kailangan ng framing sa post na para bang naka-gimbal camera ka. Gusto mo naman kumuha ng photo gamit ang X6, meron na siyang 120 megapixel para sa mas magandang details kumpara sa X5 na may 72 megapixel lang. Share ko lang din sa inyo mga camera position ko kapag riding ako sa motor. Gamit ang heavy duty clamp ng Insta360. Madalas kong nilalagay ang 360 camera sa side mirror ng sport bike kung gusto kong ipakita ang suot kong gears sa mga ride, also yung paligid. Sa handlebar naman, especially sa mga naked bikes. Sa gilid ng crash guard para sa mga adventure bikes. Sa pillion foot peg sa halos lahat ng motor. Paborito ko din gamitin ang mga 360 camera kung gusto ko ng MotoGP shot gamit ang invisible selfie stick. At syempre, ang paborito kong mounting, ang helmet mount. Dahil mas compact na ang X6, hindi na ganun obstructed ang mga visions natin. Recommended ko din na gamitin ang single lens kapag nasa helmet ang mounting. Isa sa mga paborito kong accessories para sa X6 ay ang power stick. Gamit ang stick, pwede ka ding mag-charge at the same time. Malaking tulong to kasi may extra 180 minutes of 8K recording ka kapag nakasalpak ang camera. At the same time, may dedicated buttons din para sa shutter, power button, at mode button. May kabigatan nga lang siya kumpara sa standard invisible stick. Meron ding protective metal case designed for X6 para kahit papano may panangga sa drop. May rubber cover na din kasama at power stick ready na din dahil may magnetic pin sa ilalim. Halos ganun pa din kadali ang reframing sa Insta360 Studio at sa app, pero kung gusto mo ng mas mabilis na edit para sa mabilisang upload, in-upgrade ng Insta360 ang auto edit, which is now version 2. Zero editing pagkatapos ng shooting. Magkano at saan mo pwedeng mabili ang bagong X6? Ilalagay po natin sa description box sa baba kung saan nyo pwedeng purchase. Actually, masaya na ako dito sa X5 eh. Pero hindi nyo maipagkakaila ang laki ng improvement na ginawa ng Insta360 dito sa bagong 360 camera nila. Actually, halos lahat in-upgrade delay. Yun nga lang, di mo pwedeng gamitin yung old battery ng X5 dito sa bagong X6. Mas okay sana kung pwede mo siyang gamitin dito kasi ang dami kong extra battery para sa X5 eh. Pero dahil na mas naging compact siya, nag-iba na rin yung style ng battery. Pero kung ikaw ang tatanungin, worth it ba yung upgrade na ginawa para sa kanya? Let me know in the comment section down below. Kung nakatulong po ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. See you po sa next content.